Good afternoon everyone. Good afternoon saan sulok ka man ng mundo ngayon naroroon. Good afternoon sa iyo. Good afternoon kay Ate Blessy, Judy at Cesar. All right, sige for today, pag-uusapan natin yung about sa mock-up. Mock-up at sa creatives which I do believe na isa ito sa pinaka-importante na dapat ma-master natin sa e-commerce. Diba? So ngayon, bago tayo pumunta dun sa practical na usapin, ano ba talaga itong mock-up na to at creatives na to, intindihin muna natin ano ba yung mock-up at ano ba yung creatives. Okay? So, yun. Sa mock-up, ang ibig sabihin ng mock-up, a product mock-up is a visual prototype that shows how a product will look before it's made. Often used for design and presentation purposes. Ganito kaganda kapag meron kang mock-up kasi pwede tayo makagawa agad ng mga creatives or presentation kahit wala pang existing na product, no? Pwede na agad tayo makapag-market. Meron na ngang mga bumibili kahit wala pa tayong existing na product, di ba? Kasi meron na silang nakikita na yun, visual prototype na kung saan nakikita nila in their mind ano yung product na matatanggap nila once bumili sila. So itong mock-up na to, isa ito sa pinaka-importante na dapat ma-master natin sa pag-create. Right? So yun, mamaya, explain ko detail by detail paano tayo makakagawa ng sarili nating mock-up. So alam ko naman na lahat na tayo nandito, meron na tayong RDP kasi nung nakaraan, yun yung pinag-usapan natin. Yun yung tinuro natin doon sa training natin. So, after ng RDP, yung mock-up na. Okay? Para gawin na natin ng yung visual ng product na nilagay mo doon sa RDP mo. Alright? So, next. Ito yung mga example ng mock-up. Yan. Ito yung mga example sa mga product na ginawa ko. Okay? Zencare, Pain Away. No? So, sobrang dali lang gumawa ng mock-up. Mamaya. Yun, gawa tayo ng example. Paano ko ginawa itong mga mock-up na to? Right? At paano ka rin makakagawa ng sarili mong mock-up based dun sa RDP na ginawa mo? Right? So yun. Next is creatives. Ano bang creatives? Okay, maraming klase ng creatives. Ngayon, ang focus natin is yung creatives na magagamit natin sa e-commerce na industry. No, yung magpo-produce ng result. Ngayon, ang creatives refer to visual or multimedia content such as images, videos, and graphics used for marketing or advertising to engage and communicate with an audience. So ang purpose ng creative, wala itong ibang purpose kundi to communicate with an audience. Kaya kailangan natin ng creatives para i-communicate natin kung ano yung nilalaman ng product natin, kung ano yung benefit ng product natin, kung ano yung makukuha ng mga audience natin dito sa product natin. Gagawin natin yon gamit ang creatives. Basically, isa ito sa pinaka-importanting activity na dapat ginagawa natin sa e-commerce para makapag-produce tayo ng result consistently. Alright? So mamaya, papakita ko sa inyo paano ka makakagawa ng sarili mong creative na sobrang bilis lang, sobrang dali, pero relatable. Diba? Pag sinabing relatable, unang tingin pa lang ng client, mapapastop na siya. Diba? Magiging interested siya. Tingnan anong nilalaman ng creatives mo at tingnan anong yung product mo. So yun lang naman talaga ang pinaka-main purpose kung bakit tayo gagamit ng creatives. Unang-una, para ma-hook yung attention ng mga client natin sa Facebook, no? At nang sa ganun ay mapunta sila sa sales process natin, which is yung sales process na yun yung magko-convert sa kanila from audience into inquiry into buyer. So, yun. Malinaw? Yun yung creative. Ito naman yung mga example ng creatives na ginawa ko ngayon lang. Yan, no? Yan, itong creatives na to about sa product, about naman ito may mga pain points. Now, lahat ng yan, mamaya, papakita ko sa inyo paano natin magagawa yan ng sobrang dali at sobrang simple lang. Alright?
So, excited ka na ba? Can you please type number 1 sa comment section kung excited ka? No? So, yun. Yun. Na 1. Grabe, sobrang excited si Judy. Ang daming 1. Naging 5 na yan. 6. Alright, sige. Let's proceed. Ngayon, punta na tayo sa practical. Okay? Doon agad tayo sa practical. Paano ba talaga gawin to? Ano ba talaga ang mga kinakailangan ko gawin para magawa ko itong mga creatives mock-up na ito? No? Basically, sobrang simple lang ang gagawin natin. Unang-una, kinakailangan, pag gagawa ka ng mock-up, unang requirement, dapat meron kang, ano, sige nga, pakitype nga sa comment section kung anong kailangan mo para makagawa ka ng mock-up. Anong kailangan? Pakdora? No. Ang una mong kailangan para makagawa ka ng mock-up, kailangan mo ng RDP, no? Kasi yun yung babasihan natin para sa mga details na ilalagay mo dun sa mock-up. No? So ngayon, for the sake of example, itong product, itong RDP gagamitin ko itong Zen Bless Oil, no? Let's assume na wala pa akong product image. Gagawa pa lang ako ng product image. Ngayon, paano ko gagawin 'yon? Una, kailangan mong maintindihan at kailangan mong i-identify ano bang klaseng bottle ang gagamitin mo sa mock-up mo. Ano ba yung klaseng bote? Spray ba yan? Para sa oil ba yan? Okay? Ano bang klaseng mock-up ang gagawin mo? Anong klaseng product ang gagawin mo? Para alam mo, pagpunta mo sa Pakdora, alam mo kung anong hahanapin mo. Okay? So ngayon, na-identify na natin, let's say for example, ano yung gagamit natin, spray, o di kaya naman parang, ito parang ganito lang din na, ano, na bottle. So next thing na gagawin mo, pupunta ka ngayon sa Pakdora. Pak na pak si Dora. Alright, sige. Gawin natin, search natin, Pakdora The Explore. Ay, hindi, .com pala. Pakdora.com. Yan. Pakdora.com. Ang gagawin mo, dapat meron kang account dito na premium para at least paano walang watermark yung pag-export mo. And don't worry kasi meron namang provide si Coach Minandro na account. Pwede mong magamit yon para nang sa ganun ay makapagawa ka ng sarili mong mock-up. Okay? What you need to do is, punta ka dito sa mock-up generator. Yan, dito, pipili ka. Sobrang dami mong pagpipilian sa mock-up. No? Pwedeng boxes, no? Yan, ang dami yun sa mga boxes. Pwede ring bottles or jugs. Depende lang sa'yo. No? Ang daming mga pagpipilian natin dito na mock-up na pwede nating gamitin. Now, for the sake of example, sabihin na lang natin itong gamitin ko. Ito. Itong parang ano, spray yata to. Yan. Ito, spray nga. So let's say for example, yun yung gagamitin ko. Para lamang sa example sa training na to, no? Pero kayo, kung ano yung gusto niyong mock-up, pipili kayo doon. Ito, ang gagawin natin, next step na gagawin natin, i-identify natin ano ba yung size ng label na ilalagay natin dito. No? So, paano natin gagawin yun? Ito, nakalagay na dito ang size. Dito, sa may upload, nakalagay dyan, 499 by 378. Ngayon, yan ang ilalagay natin na size dun sa paggawa natin ng label sa Canva. Alright? Nagets? Nakuha? Okay. Paano natin gagawin yun? Okay? Pupunta tayo ngayon sa Canva. Canva.com. Ngayon, pagpunta mo ng Canva.com, ito. Medyo ma-loading lang guys ha. Yan. Pagpunta mo sa Canva, create a design ka lang. Okay? Pagka-create a design mo, hoy, ba't naglalag ka? Wait lang ha, guys. Naglalag yung ano ko. Yan. Create a design, tapos punta ka dito sa my custom size.
Dito sa width at saka sa height, yan yung ilalagay mo dito. Kung anong nakalagay dito na size, yan ang ilalagay mo. 499 by 378. 499 by 378. Klaro? So pixel siya, di ba? Kasi pixel ang nakalagay dito, ganun din ang ano mo dito, ilalagay sa units. Marami siyang pagpipilian, pwede inch, pwede millimeter, pwede centimeter, pero pixel ang gagamitin natin. After that, create new design. Sorry guys, nasisipon ako. Yun. Andito na tayo. Ito na yung gagawin nating product label para magkaroon ito ng design. Okay? So, yun. Para magkaroon ito ng design. Ngayon, ano ba ang next step na gagawin natin? Sige nga, paano tayo magde-design kung blank ang ating gagamitin? So, ngayon kung wala kang idea, anong mga ilalagay mo dyan, simple lang ang kailangan mong gawin. Step by step. Ang una mong ilalagay dito, yung pangalan. Pangalan ng product mo. Okay? Itong add heading ka lang. Lagay mo dito yung pangalan ng product mo. Tapos, ang gagawin mo, balik ka dun sa RDP. Eto, anong pangalan ng product mo ito? Zen Bless Oil. Sabi nila natin, ibang pangalan gamitin natin. Anong maganda? Sige. Zen. Wait lang. Sige, Zen Care na lang ulit. Zen Care. Maganda kasi pangalan na Zen Care. Gagawan ko ng panibagong RDP. Yan. Meron ka na, Zen Care. Ngayon, ang next na gagawin mo, no, yung subheading. Subheading nito. Ito, subheading. Ang tanong, saan mo kukunin itong subheading na to? Okay? Pwede kang pumunta doon kay RDP ulit, dito sa bandang brand kit. No? Sa may brand kit, meron dyan product tagline. Okay? Etong tatlong to, pwede kang pumili dyan ng isa. Serenity in every drop, Pure Essence, True Bless, Heal, Relax, Elevate. Pwede itong number 1. Sige, piliin natin itong number 1. Tapos, balik tayo dito, paste mo lang. Yan. Tapos, litan mo lang ng konti. Yun, nakagawa ka na. No? Ang next, ano naman? Aayusin natin ngayon yung font style. No? Yung font style, ano ba yung bagay na font style para dito sa design mo? Gagawin mo, punta lang tayo dito sa RDP again. Ang RDP talaga is very important bago gumawa ng mock-up. Okay? Dito, sa bandang brand kit ulit, may nakalagay dito na palette at merong typography. Itong typography, itong gagamitin natin para makagawa ka ng magandang font style. Dito mayroong example dito. Times New Roman o di kaya Georgia. Itong Georgia, try natin to. Copy mo lang yan. Balik ka sa Canva. Click mo yung title. Punta ka sa text. O di, sa Canva. Font. Tapos, paste mo lang dito. Hanapin mo lang dyan. Itong Georgia Pro na lang. Yan. Yung Georgia Pro. Next, ito din, itong same lang din. Parehas lang. Yan, no? Tapos, copy mo ito. Lagay mo sa ibaba. Kung ilan yung ML ng product mo. Saan mo yung mahanap? Dito lang din sa RDP. Sa product information, ito, quantity per pack, net weight. Hanggang 30 ml. One bottle. 30 ml. So, yun. Paste mo lang dito na 30 ml. Yan. Goods na yan, si 30 ml. Ngayon, ang next na gagawin mo, yung kulay naman. Pipili tayo ng kulay.
No? Ang unang kulay na papalitan mo, yung background. Okay, balik tayo again dun sa RDP. Saan? Sa may brand kit. Pili tayo dito ng pinaka-light na color. Sabi natin itong Serene Beige. No, itong beige. Click mo lang yan. Click mo itong parang paint na to. Ito, fill color. Tapos, sa bandang baba, sa custom, mayroon ditong plus. Click mo yan. Tapos, copy-paste mo itong hex code. Tapos, punta ka sa Canva. I-click mo kung anong, itong ano, background na to. Itong background. Tapos, click mo itong background color. Punta ka dito sa my plus ulit. Add new color. I-paste mo lang to dito. Nahabol ba? Yan. Paste mo lang yan. Boom. Iba na yung kulay niya. Na? Ang next naman, itong pinaka-brand name mo. Ano ba yung kulay na pwede dito? Okay? So, pwede natin gamitin. Punta tayo ulit sa ano? RDP. Hanap tayo dito. Sabihin na natin itong blue. Bless blue. Okay. Same process lang kanina. Click lang ito. Click lang ulit yung add color. Kunin ng ano, hex code. Copy paste. Balik ulit. I-highlight mo lang yung gusto mong maging kulay blue. Itong care. Gusto kong maging blue. Yan. Same process. Paste mo lang ulit dito. Yan. Yan, no? Itong Zen naman, pwede rin niyang palitan. Balik tayo again. Ito namang, ano, deep trunkel. Same process lang ang gagawin mo. Yan, no? Basic lang. Balik ka dito. Highlight mo itong Zen. Color. Paste mo ulit. Yan. Tapos, ito namang Serenity. In every drop, balik ka ulit. Pili ka ulit dito sa, ano, sa palette. Basta wag ka lang lalabas dito sa palette na kulay. Yan. Itong gold, try natin itong gold. Paste ulit. Tapos, yan. Yan, no? Ito rin na 30 ml, gawin mo na rin itong ano, kulay gold. Nahabol ba? Clear ba? Clear? Yun. Ngayon naman, ano naman ang next? So, ang next na gagawin natin, yung mga element naman. No? Para mas maging maganda yung pag-design ng, ano mo, ng um, label mo, sa branding mo. Okay? Sa own brand mo. Ang next na gagawin natin, punta ulit tayo kay RDP. RDP is like talaga dito sa pag-create ng mock-up. Pag nasa RDP ka na, punta ka naman dito sa brand kit din, brand kit pa rin, eto elements. Oh, may elements dito. Ano nakalagay dito? Lotus, yin yang, tree, at saka leaf. Itong gamitin natin na lotus. Ha? Nagtiyok. Yan. Tapos, balik tayo dito sa Canva. Tapos, element. Tapos, search mo lang element na to. Lotus. Yan. Pili ka lang dito. Ano bang gusto mong ilagay na design? Nasa sayo yan. Kung anong gustong design ang ilalagay mo dito. No? Pwedeng ito. Sample ito. Lagay natin. Baba natin ito ng konti. No? Center lang. Tapos ito. Yan. Tapos, lagyan pa natin. Anong maganda ilagay dito? Meron yung parang tree. Yung magandang parang tree. Tree. Golden tree. Saan na yun? Yung golden tree. Meron yun eh.
Meron akong ginamit yung Nutri dati. Ito, oh. Ito. Yan. Pwede rin yung kulay na yan. Maganda na yan. Yan. Lagay lang natin dito. Ito, depende lang to sa inyo ha, kung anong klaseng design ang gagawin nyo. Nasa sa inyo na yon. Right? So, yun. Ngayon, may elements na. No? Ano ang next? Yung mga important details naman. Okay? Usual ang ginagamit natin dito ng mga important details kagaya ng how to use. No? Dapat nasa label yon. Ano yung ingredients? Okay? Dito, yun lang ilalagay natin for this example. Okay, punta tayo sa text. Itong maliit na to na add a title but ano, dito lang natin ng konti. How to use. How to use. I-bold lang natin. Yan, lagyan natin dito. Tapos, ulitin natin. Ang tanong, saan ko ba makukuha itong how to use? Yun, tama. Sa RDP pa rin. Nandito lahat sa RDP. Dito sa usage and benefits. Hanapin mo lang yung how to use. Eto, how to use. Copy-paste mo lang to. Tapos, balik ka dito sa Canva. Paste mo lang yan. Yan, no? Yan. Paano gamitin? Yan, no? Nandyan na. Step 1, step 2. Yan. Pwede mong lagyan dito sa may bandang ibaba ng element din kagaya ng natural or guaranteed. 100% guaranteed. Ito. Pwede mong ilagay ito dito. Yan. Para hindi siya blanco. Nahabol ba, guys? Yun. Tapos, ang next na gagawin mo, sa kabila naman, yung ingredients. Ang tanong, saan makukuha ang ingredients? Doon din sa RDP, no? Ingredients. Right. So, balik tayo sa RDP. Hanapin natin ang ingredients na sa product specification. Yan, no? Ito yung mga ingredients. Copy mo lang ulit yan. Balik ka dito. Duplicate natin to. Copy mo dito. Yan, no? Basta depende na lang to kung paano mo ito i-design. Nasa sayo na to. Nasa sayo ng baraha. Wait lang ha. Tapos, after that, pwede kang maglagay dito ng barcode. Eto. Lagay mo dito ang barcode. Tapos, sa bandang ibaba, pwede kang maglagay dito ng 100% effective. Oh, 100 pesos ang lumabas. Natural. Eto. Pwede ito. Lagay mo dito. Isa pa. Ano pang pwede? Natural. Organic.
Yan, eto. Depende lang sa'yo nang lalagay mo dyan. Nasa sa'yo na yun. Nasa iyo na ang lahat. Yan. Sige. Yun. So, yan, nakagawa na tayo ng simple, no? Na product label. Ngayon, ano ang next? Siyempre, ida-download natin to, no? Download lang. Tapos, pagka-download natin, babalik tayo sa Pakdora. Dito na, sa package natin, no? Tingnan natin kung kasyang-kasyang ginawa natin dito. Alright, upload natin, kay Pakdora, de-explore, add image, add yung ating picture. Yan oh, saktong-sakto lang oh. Hindi mo na kailangan i-adjust kasi saktong-sakto ang size na ginamit natin. Yan. Eto na, meron na tayong bagong mock-up na product. Save mo lang yan. Save mo lang, antayin mo lang. Yan oh. Meron na tayong ZenCare. Yan oh. Meron na tayong ZenCare na bagong product. Right? After that, export natin syempre kasi gagawa na tayo ng anong next? Gagawa na tayo ng creative. Tama. Anyway, nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Type nga number 5 kung nandiyan pa. Baka ako na lang nagsasalita dito. Type number 5. Alright. Yun, no? Grabe, ang dami natin. 400 viewers. 400 viewers! Alright. So, export mo lang, no? Nakuha ba? Malinaw ba kung paano gawin yung step by step sa paggawa ng mock-up? Type nga sa comment section kung malinaw na malinaw. Yes, 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 yes. Malinaw na malinaw. Mas malinaw pa. Parang nag-feedback ako. Mas malinaw pa to sa mas malabo. Alright, sige. Ayun naman, excited naman ako sa next topic natin. Dahil gagawa na tayo ngayon ng creatives. No? Ito na ang simula ng ating pagyaman. Alright. So ngayon, balik tayo ulit sa Canva. Right? So ang gagamitin natin dito sa Canva, sa paggawa ng creatives, tatlong bagay ang gagamitin at tatlong tools ang gagamitin natin. Okay? Una, pangalawa, wala pala, una pa lang. Una, yung ChatGPT, siyempre itong kaibigan natin, si ChatGPT. Yan. Next is, sino? Sige nga, wala nyo. Next tool na gagamitin natin sa paggawa ng creatives. Para makagawa tayo ng sobrang bilis at sobrang dali na creatives. CapCut, pwede rin, pero sa video yon. Dito ngayon, sa image muna tayo. Gagamit tayo ng Gemini. Yun. Gagamit tayo ng Gemini. Search nyo ng Gemini sa Google, lalabas yan. Tapos, yung CapCut, syempre. Diba? Yun, ready ka na ba? Ready na ba kayong matuto para makagawa na kayo ng inyong creatives? Alright, sige, sige, sige. Ngayon, balik tayo dito sa Canva. No? Balik tayo sa Canva, create a design. Usually na ginagamit natin na size is 1080 by 1080. No? 1080 by 1080 pixel. Ngayon, sa paggawa ng creatives, explain ko lang konti. Always, kailangan mong maintindihan every time gagawa ka ng creatives, anong purpose mo?
Okay, anong purpose ng creative na to? At para kanino ang creative na to? Kasi dito magdi-design tayo ng creative hindi lang pagandahan, hindi lang for the sake na maging maganda sa paningin natin, kundi para maging relatable ito sa mga taong tina-target natin. Always remember na sa business tayo, ang purpose natin sa paggawa ng creative is para makapag-target or makapag-communicate sa mga audience natin. Di ba kanina yung creatives? To communicate to our audience. Ano ba ang meron sa product natin? Para kanino ba ang product natin? Sino-sino ba ang may kailangan sa product natin? Always remember na lahat ng pumapasok sa Facebook, hindi yan pumasok para bumili. Pumasok yan sa Facebook para mag-browse, makichismis, makimarites. Hindi talaga yan ang purpose niya, papasok sa Facebook para gumastos, bumili ng product. Hindi yan ganun. Hindi yan kagaya ng Shopee. Pag pumunta ka ng Shopee, ang goal mo, ang purpose mo doon para bumili ng product, tama? Para mag-search ng item. Sa Facebook, hindi. Kasi social media platform siya. Basically, para naman ito sa mga taong gusto magliwaliw. No? Makichika sa mga latest update. Ngayon, bakit tayo gagawa ng creatives para ma-attract sila? At anong klaseng creatives ang gagawin natin para maka-attract ng attention, makapag-grab ng attention, and eventually maging inquiry, and eventually maging buyer natin. Ang purpose ng creative hindi para magbenta. Ang purpose ng creative para makapag-attract ng attention. That's why meron tayong ginagamit na structure sa pag-create ng creative. Number one, na kinakailangan natin, klaro yung pain points. No? Klaro yung pain points ng mga tinatarget natin na client. Let's say, for example, meron kang binibentang para sa arthritis. No? Ano yung mga pain points na kadalasang nararanasan ng mga taong gusto mong i-target? Di ba? Masakit yung tuhod. No, doon tayo kukuha ng idea para makarelate sila sa creative na gagawin natin. Dahil, maybe just maybe, hindi lahat ng tao na makakita ng creative na yon na ginawa mo ay makakarelate. Pero sigurado ako, yung mga tao na mayroong iniindang masakit sa tuhod, sa kasukasuhan nila, mapapastop dun sa picture o creative na ginawa mo. So nakuha mo yung attention. Na-serve ang purpose ng creative kasi napastop sila, di ba? Napabasa sila dun sa picture, eventually nag-click ng order now button. So yun, paano natin gagawin yung kailangan meron kang hook, yung relatable hook, yung mga pain points. Dapat meron kang product, syempre, sa picture. Meron kang quantifiable data sa picture. Yun yung mga pinaka-importante na dapat meron ka kung gagawa ka ng picture. At dapat, pinaka number one na rule, malinaw ang message. Hindi magulo yung picture mo. Unang tingin pa lang ng tao sa picture mo, maiintindihan na niya kung para saan ito. Diba? Dahil, kailangan simple lang ang creative natin. Bakit? Kasi hindi natin gusto na maging komplikado yung pag-intindi ng mga tao dun sa creative o dun sa product na nakikita nila. Kasi ang tao, hindi naman yung bibili, hindi naman, ang dahilan ng tao kung bakit hindi bibili, hindi dahil hindi magandang product mo. Hindi dahil pangit ang product mo. Kundi dahil hindi lang naman talaga niya naintindihan para ano ang product mo. Kaya dapat sa creatives pa lang, unang tingin pa lang, dapat klaro na sa kanya. Anong meron sa product mo? Para saan yan? Okay. So ngayon, para saan? Or ano ang gagamitin natin? Gagawin natin para makapag-create tayo ng creatives. Eto na. Babalik muna tayo dito sa RDP. No? Hanapin natin ano ba yung mga pain points or benefit ng ingredients. Dito, may nakalagay dito sa benefit, spiritual quality, clarity and calm, stress relief, anti-inflammatory, antiseptic, septic tank, mood enhancement, no? Ngayon,
Diyan tayo kukuha ng idea paano tayo makakakonect dun sa mga taong gusto natin mabentahan ng product natin. So, dito from the word itself, stress relief. Ibig sabihin, ang market ng product na to, yung mga taong stress, depressed. No? Tama? Ngayon, paano natin makukuha yung pain points para makagawa tayo ng magandang creative? Simple lang. Pupunta tayo ngayon kay Chat GPT. Ang galing-galing nyo naman. Si Chat GPT talagang pinaka-best friend natin. Type number 2 kung gustong-gusto mong Chat GPT, no? Type number 2, type number 2. Alright, sige, friend mo ngayon si Chat GPT para makagawa tayo ng magandang creatives. Alright, sige. Ngayon, ang gagawin natin, sisimplihan lang natin yung promptings. Tatanungin natin si ChatGPT. Hello, ChatGPT. Pwede rin gamitin mong Tagalog na lang, no? Para hindi ka mahirapan. Hello, ChatGPT. Pwede mo ba akong gawan ng prompt? Yung prompt, kasi for example, tatarget mo yung mga ages 40 years old na merong na gabi-gabi nahihirapang matulog, stress, o di kaya naman depressed. Sabi mo kay ChatGPT, pwede mo ba akong gawan ng prompt? Gagawa ako ng image or creatives about my product. Ang product ko ay para sa mga taong stress at depressed at hirap matulog sa gabi. Kailangan ko ng prompt para makakreate. Kailangan ko ng prompt. Ngayon na lang. Sige nga, try natin. Oh. Yan, oh. May edad, oh. May edad. Ang gagawin mo, translate it into English. An emotionally moving image of a person, male, blah, 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 blah. Sige. Copy mo lang to, lagay mo sa Gemini. Ito, panibagong kaibigan natin, si Gemini. Tingnan nga natin kung anong ibibigay ni Gemini. Ito, oh, an emotionally moving of a person, male. Pwede natin lagyan dito, Filipino. Sige nga, tingnan nga natin ano bang ilalagay ni Gemini dito. Antayin nyo lang ha, kasi sa Gemini, siyempre nag-create yan eh. Creative yan eh. Di ba? Gumagawa sa ngayon ng drawing niya ngayon eh. Di ba? Eto na. Oh, product pa yan, oh. Bakit may product? Nilagyan mo ng product, Gemini. Pwedeng tanggalin ang product. Tanggalin. Tanggalin-galing mo talaga. Sobrang si Gemini, oh. Imagine mo, stress, depressed, create an image. Oh, yun ni Gemini. Sige, sige, sige. Basta ikaw na lang bahala paano mo i-command si Gemini para makagawa ka ngayon ng picture. Yan oh. Ito stress, depress. Pwede natin gamitin to.
Ngayon, ang gagawin mo lang, simple lang. Click mo lang ang image. Huwag mong isi-save na ganun yung kalaki. Kailangan whole siya. Tapos, click mo lang yung save as image. Yan. Ngayon, ang next na gagawin natin saan? Canva. Babalik tayo sa Canva, no? Sobrang ganda ng Canva. Eto, ang gagawin natin dito, simple lang, upload lang natin yung image na yon. Right? Yan. Upload lang natin. O, di ba? Pwede rin ganito. Depende lang sa'yo kung gaano kalaki yung size. Imagine mo may time pa dyan, no? Nakalagay. 2:00 na. Gising pa rin. Gising ka pa rin. Pwede natin gawin itong hook. Ngayon, anong next? Upload muna natin yung product natin. Eto. Yung mock-up natin kanina, upload muna natin. Yan. Tapos, remove natin yung background. Yan, no? Hindi na kailangan i-highlight, no? Kasi, highlighted na siya, oh. Light yung product, dark yung background. Alright. Nahabol ba, guys? Yun, sige. Ngayon, ang next na gagawin natin, okay lang ito. Ang gagawin natin, text tayo. Yung hook naman ang gagawin natin. No? Paano gumawa ng hook? Ito, pakita muna natin yung font style niya. Gamitin natin. Most likely, yung ginagamit ko dito is Papen. Yan. Ngayon, ang gawin natin dito, yung hook na something na makaka-relate sila. So dito, in this case, pwede natin sabihin, 2 a.m. 2 a.m. Highlight mo yung 2 a.m. Litan mo na yung 2 a.m. na, gising ka pa. Di ba? Yan. Litan mo lang ng konti. Tapos ayusin mo lang. 2 a.m. na, gising ka pa. O, di ba? Kung ikaw, kung ikaw yung tipong nag-browse ng 2 a.m. tapos makita mo yan. Tapos, para ma-highlight pa natin, itong text na to, lagyan natin ng effects. Itong background. Itong list. Ito rin, yung list. So, ang gawin natin itong yellow. Para ito yung highlight. Yung makintab na yellow, ang gagawin natin. Wait lang. Wait lang. Mali. Yellow. Yan. O, di ba? Klarong-klaro, no? Yung yellow. Tapos, para mas ma-highlight itong puti, doblehin lang natin. Kahit mga 5 beses. Yan. Ito ring 2 a.m. kahit 3 beses. Para mas lumabas ang tunay na sarap. Yan, no? 2 a.m. na, gising ka pa, no? Tapos ang next dyan, ha? Okay lang yan. 2 a.m. na, gising ka pa. Anong next? Sige nga. Suggestion nga kung anong next na subline, subheading natin, hook natin. Sige nga, gusto kong makita sa comment section ano ba yung mga idea nyo.
2 a.m. na, gising ka pa. Tulog ka na. Tama, tama ka natin, Blasyakan. Matulog ka na. Pwede, pwede. Depende sa inyo yan, ha? Ito, sabi natin dito, matulog. Lagyan natin yung word na matulog, konti. Tapos, yung ka na. Ha? Dere. Matulog ka na? Yan. Matulog ka na. Gawin natin tong yellow. Yellow din. Para may highlight, no? Same lang din. Yung ginawa natin. Para mas ma-highlight siya. Ito rin. Yan. So, nagising ka pa. Matulog ka na. Di na yun mag... Di na yun magchat-chat. Di na yun magchat-chat. Matulog ka na gamit ang Zen Care. Ito. Ito ah. 2 a.m. na. Gising ka pa. Matulog ka na. Di ka nun mahal. Le, sabihin natin, Zen Bless All na yan. Yan na papasok yung ano, yung call to action sa hook, under sa hook. Oh, dali, Zen Care pala, Zen Care. Zen Care. Ano sige nga, anong maganda? Comment section. Comment nga kayo diyan sa comment section. Anong magandang call to action dito sa ano, sa baba ng heading? Yun, no? Zen Care na yan. Pwede. Mag-Zen Care ka na. Okay, ganun. Mag-Zen Care ka na. Litan lang natin ng konti. Okay lang yan. Mag-Zen Care ka na. Tapos, pwedeng ganito. Yan, no? Yan. So, pansin nyo guys, ano yung pinaka stopper dito na hook? 2 a.m. tama. So, kung 2 a.m. ang pinaka stopper dito, ito yung pinakamalaking size. Pansin nyo? Sa typography, kung ano yung i-highlight mo, dapat, unang-una, litaw yung kulay, tapos mas malaki yung size niya. Nakuha? Na? Nagets ba? Learning ba? Learning? Yun. Kung ano ang i-highlight mo, kung ano yung pinaka-ano mo, yun yung i-highlight mo, pinaka-importante. Kasunod yung next, kasunod yung next na importante. Which is itong matulog. Mas maliit lang siya ng konti. No? Para hindi siya pare-parehas yung size. So ngayon, eto na, meron na tayong hook. No? May hook na, may pain points, may product. Ano kaya ang kulang? Sige nga. Anong kulang? Anong kulang? Call to action din. Sige, call to action. Order now. Yan, no? Call to action. Meron pang kulang, meron pang kulang. Quantifiable data. Na? Guaranteed, guaranteed to. Yan. Eto, pwede natin ilagay ito dito. O dito. Depende lang saan yung gusto ilagay.
So yun, no? Nakagawa tayo ng simpleng creatives. Actually, kung binilisan natin in just 10 minutes or 5 minutes, kayang-kaya gawin to. Yan, no? Sige nga, ano pa yung kulang? Meron pa bang kulang? I think present na lahat ng element, no? Yung call to action, yung hook, no? Quantifiable data, 100% guaranteed, yung item, very clear. Di ba? Yung pain points, andyan, unang tingin pa lang ng mga taong nag-struggle ng ganong klaseng problema, andyan na, maano mo na, malalaman mo na itong product na to ay para dito, para sa mga taong mayroon ganitong klaseng, di ba? May ganitong klaseng dinaramdam. Alright? Yun. 2 a.m. na. Gising ka pa, matulog ka na, mag-zen care ka na. Di ba? Ang galing. Order now. Alright? So basically, ang ginawa natin for today is pinakita natin ano ba yung process sa paggawa ng maganda at very relatable na creatives. Okay? So hopefully, nakuha niyo yung process. Ang importante dito yung process sa paggawa dahil kayo na bahala paano niyo pa gagawa ng mas creative way na paggawa ng creatives. No? Naaayon dun sa timpla ng product na meron ka. Right? So, learning ba? Can you please type number 1 kung nagle-learn tayo for today, no? If it is helping. Yun, no? Learning so far. Ganun lang siya kasimple, no? Sobrang simple lang talaga ng creative sa e-com, guys. Like, it is very simple. Kung meron kang tool, tamang kaalaman, no? Tamang pag-execute. Paano gawin yung mga bagay-bagay dito. And take note, creatives pa lang itong ginagawa natin. Next time, ang topic naman natin is about sa video. Paano tayo gagawa ng simpleng video in less than 1 minute na video. 30 seconds. Ang pinakamaikling nagawa kong video, 25 seconds. Para ma-promote yung product mo. Makapag-grab ng attention. Makapag-collect ng inquiries at eventually makapag-convert into sales. So, next topic natin is about video. And after that, after the video, doon naman tayo papasok sa pag-create ng automation. No? Nakita niyo ba yung sinend ko doon na process? Doon sa GC natin? Yung step by step? Anak at to ChatGPT. Actually, anak at to ChatGPT, ate Bless, Ariman, Amadi. An emotionally moving image of a person. Tagalog? Ito. Actually, parang kinakausap ko lang sa ChatGPT. ChatGPT, tulungan mo nga ako. Kailangan ko mag-create ng creative. Creative. Diba? Parang kinakausap mo lang si ChatGPT na parang kaibigan mo lang. Na humihingi ka lang ng tulong. Diba? Ganyan lang kasimple ang ginagawa natin dito. Alright. So, learning, learning, learning. Learning ba? Learning ba? Can you please type sa comment section kung anong pinaka natutunan mo dito sa ating session na to? Alright. Sige nga, gusto kong makita kung ano yung mga natutunan natin dito. Gemini is the key. Gemini is the key daw.